This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat, SCB Tribes, at sa lahat ng sumusubaybay sa SCB Daily Live Streaming, at higit sa lahat sa ating pong spiritual mentor, Pastor Wilbert and Pastor Asmin. Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. At tayo po ngayon ay narito muli sa isang panibagong pagkakataon upang tayo po ay sama-sama na mag-aral po ng salita ng Diyos, na kung saan ang salita po ng Diyos ay higit natin pong kailangan sa ating pong buhay. Tulad po ng sinabi ng ating pong Panginoon Jesus, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang mga labi. So bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay dubako sa isang panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa isang panibagong araw na iyo pong pinagkaloob sa amin. At sa panibagong araw na ito ay pinatunayan mo sa amin, O Diyos, ang kasaganaan ng iyo pong biyaya, na iyong habag ng iyong pag-ibig sa amin pong buhay. Salamat Panginoon sa panibagong kapahayagan ng iyong pagpapala, ng iyo pong kabutihan, kadakilaan sa amin pong buhay sa araw na ito, Panginoon. At ito, O Diyos, na oras na amin pong sama-sama na pag-aaral ng iyo pong mga salita, amin po itong pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Ang kailangan po namin, ang iyo pong pangunguna at pagtuturo sa amin pong kalagitnaan habang amin pong pinag-uusapan, pinagbubulay-bulayan ang iyo pong mga salita, O Diyos. Alam po namin, ang oras nito, ang hapong ito, itinakda mo, Panginoon, upang minsan pa na iyo pong palaguin ang aming pong pagkakilala sa iyo, ang aming pananampalataya, ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Masumpungan namin ang panibagong buhay na nagmumula po sa iyo pong mga salita. Panginoon, maraming salamat at alam po namin na ikaw ay nasa amin pong kalagitnaan at sa naman pong dako naroon ang aking mga kapatid sa kanilang pong pakinig sa mga tahanan na andon, Panginoon, ang iyo pong pagkilos, ang iyong pagsama, ng iyo pong presensya sa bawat isa, O Diyos. Lord, maraming salamat at sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, paglulahati at parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So sa hapon pong ito mga kapatid, ay nais ko pong ating pong pag-usapan ang tema, the potential growth of the kingdom. The potential growth of the kingdom. At ating pong masusumpungan ang ating pong pinaka-main verse of passage from the book of Isaiah, chapter 9, verses 6 to 7. At ito po ay babasahin ko po sa inyo, dito po sa English Standard Version. Ganito po ang sinasabi. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The seal of the Lord of hosts will do this. Amen. So sa talata po ito na ating pong binasa ay ating pong makikita ang kataga po dito sa pong talata na sinabi po rito of the increase of his government. Pagpapakita po na talagang ang paghahari ng Diyos o ang kaharian ng Panginoon ay tiyak na ito ay lalawak, ito ay lalago. Ito po ay hindi po pwedeng hadlangan ang kanya pong nature ng pag-unlad, paglago. Ano po? Sapagkat ito ay tiniyak po sa atin ng salita ng Diyos mula sa kapahayagan ng Diyos kay Propeta Isaiah. Ang sabi po dito, ulitin ko po, sinabi po dito sa ating pong binasa sa Isaiah 9, 6 to 7, ito pong isa pong kataga rito, of the increase of his government and of the peace there will be no end, and the throne of David and over his kingdom to establish and to uphold it with justice and righteousness from this time forth and forevermore. Sabi po dito, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. So ito po ay mga salita na makita po natin na maliwanag na ang salita ng Diyos ay talagang merong kakayanan na siya'y umunlad, lumago sa kanya pong sarili.
That's why our topic today is the potential growth of the kingdom. At nais ko po kayong dalhin muli sa ating pong pagpapasimula dito po sa paglilinaw at upang tayo po ay lagi mapaalalahanan sa kahulugan ng kaharian ng Diyos. So what is the kingdom of God? So tulad po ng ating pong pinag-aaralan sa ating pong school church builders mentoring, tulad po na tinuturo sa atin, ating po spiritual mentor, Pastor Wilbert, ito po yung kahulugan. Kingdom means king domain. So siyempre po, ang isang kaharian, amen, ay talagang merong tumatayo na hari. Amen? That's why kingdom means king domains. And other meaning of the kingdom of God, it is God's government, ownership or rulership over particular realm or domain. Ulitin po, it is God's government, ownership, rulership over particular realm or domain. So sa taong ito ng 2023 po ay ating pong pinanghawakan ang declaration, the kingdom manifestation. The kingdom manifestation. So ito po ay ating pong pinaniniwalaan, pinanampalatayanan upang ating pong makita ang katotohanan ng kapahayagan ng deklarasyong ito. At alam po natin na napakahalaga ng deklarasyon sapagkat ito po ay pinakita at sinususugan po ng mga salita ng Diyos kung gaano makapangyarihan ang paghahayag o pagdideklar ng katotohanan mula sa salita ng Diyos na nais ng Panginoon na mangyari sa buhay ng kanyang mga anak, mangyari sa kanyang church, sapagkat ang biblical declaration po, ito ay puspos ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ano po, na kung ito po yung ating pong tinatayuan, ano ho, na deklarasyon na ito ay back up ng salita ng Diyos, ang ibig sabihin po nito ay pinapalakas, ano po yung ating pong pananampalataya o paniniwala sa salita ng Diyos. The more na malakas at matatag yung ating paniniwala mula sa salita ng Diyos na ating pong dinideklara, so tayo ay umaasa na ito ay tiyak na mangyayari sa ating pong buhay. Ang biblical declaration po ay mga salita ng Diyos na ating pong pinapahayag sa ating sarili upang ito ay totoong makita ang kaganapan sa ating pong buhay. So, ganun po kahalaga. Ito pong ating pong pinanghahawakan na declaration yearly. Ano po, sapagkat ang deklarasyon ay ating pong ini-align ang ating sarili doon sa agenda ng Diyos at doon sa proseso ng pagbabago na nais ng Diyos na mangyari sa buhay natin at maging sa mga taong nakapaligid po sa atin. That's why this year, 2023, is the year of kingdom manifestation. Kaya po, ito po ang isa pong naisip ko na na-impress sa puso ko na maging mensahe natin sa hapong ito, the potential growth of the kingdom. So, the potential growth of the kingdom is from inside out. Ito po yung katotohanan na ang potential na paglago ng paghahari ng Diyos o gobyerno po ng Diyos, ito ay nagsisimula sa ating kalooban tungo sa panlabas nating kaanyuan. At ito po ay sinusugan din sa atin na sinasabi ng Matthew chapter 13, verses 31 to 33, basahin ko po sa inyo, ganito po ang sinasabi. Another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all the seed. But when it's grown, it is greater than the herbs and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches. So another parable he spoke to them. The kingdom of heaven is like a leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal till it was all leavened. So dito po ay ginamit ng ating pong Panginoon Hesus ang parable patungkol sa kanya pong pagpapaliwanag sa kaharian ng langit. Na ang sabi po dito ay ang kaharian ng langit o kaharian ng Diyos ay tulad ng isang maliit na binhi ng mustasa. At gayon din po sa
ay isang verse na pinakita ng ating Panginoon Jesus na parable o halimbawa sa kaharian ng langit ay katulad ito ng isang pangpaalsa doon sa arena, the leaven. So pag sinabi po natin mustard seed, ano ba ang ibig sabihin o pakahulugan o gustong ipahayag ng ating Panginoon Jesus tungkol sa kanyang paghahari? So the mustard seed po is a parable. It speaks of the external development. Yun po yung tinutukoy dito po ng ating Panginoon Jesus. Ito ay nagpapahayag about the external development of the kingdom. Sabi po ay ito'y katulad ng isang binhi na maliit ng mustasa. So it is small at the beginning, but its unnatural growth incredibly attract all manners or manner of birds. So yung pong birds ay nagre-represent sa mga tao. So ang ibig sabihin po nito, amen, kapag ka yung kingdom of God ay talagang lumago, umunlad sa buhay ng isang tao, ito po ay nakaka-attract o nakaka-create ng impact and influence sa mga taong nasa paligid niya or sa kanya pong marketplace na kanya pong ginagalawan. So, another thing po na parable na pinakita ng ating pong Panginoon Jesus about the kingdom is the leaven. So, the parable of the leaven speaks of the internal development of the kingdom. So, the mustard seed po is parable speaks about the external development, but the leaven po ay speaks of the internal development of the kingdom. So, ibig sabihin, kung ang kaharian o paghahari, gobyerno ng Diyos ay talagang lumalago, umuunlad sa panloob na katauhan ng isang mananampalataya, hindi pwedeng hindi mahayag sa kanyang panlabas na pamumuhay ang paghahari ng Diyos. Kung merong pag-unlad sa loob ng isang katauhan, ng isang mananampalataya ang paghahari ng Diyos, hindi pwedeng walang epekto, hindi pwedeng hindi ito magiging obvious sa takbo ng kanya pong pamumuhay. That's why, ganun po natin dapat makita ang kahalagahan ng pag-unlad ng paghahari ng Diyos sa buhay natin. Tulad po ng ating narinig sa ating spiritual mentor, Pastor Wilbert, kung ano ang input, siya ang output. Kung ano ang input, siya ang output. In other words, the conditions of the heart is the conditions of life. The conditions of the heart is the conditions of life. Kung ang ating pong puso ay nasa ilalim ng paghahari, gobyerno ng Diyos, ang paghahari ng Diyos ay mahayag sa iba't ibang aspeto ng ating pong pamumuhay. So, ang sabi po sa isang pagtuturo ng ating pong spiritual mentor, Pastor Wilbert, ang sabi po niya dito sa isang quotation, when the kingdom of God comes into the life of a person, he will be able to bring impact and influence on the environment around him. Ulitin ko po, when the kingdom of God comes into the life of a person, he will be able to bring impact and influence on the environment around him. Kaya po, ito po yung truth na hindi po pwedeng pasabalian na kapag ang buhay ng isang tao ay nasa ilalim na ng pamamahala o pamumuno ng paghahari ng Diyos, hindi pwedeng hindi ito lilikha ng impact and influence sa kanyang environment na ginagalawan or the marketplace na kanya pong ginagalawan. So, dito po tingnan po natin, paano ba natin talaga mapapaunlad ang paghahari ng Diyos sa ating pong personal na pamumuhay. So, how can we maximize the potential growth of the kingdom in our lives? How can we maximize the potential growth of the kingdom in our lives? Number one po, we must believe and receive the truth that the most essential need in life is to live in the kingdom of God. Yung pong paniniwala at kinakailangan natin tanggapin ang katotohanan na ang higit nating kailangan sa ating pong buhay ay ang mabuhay tayo sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Ito po ay isa sa pangunahing magiging dahilan kung bakit tiyak na uunlad, lalago ang paghahari ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ang sabi po ng Matthew 6, chapter 6, verse 9 to 10,
in this manner, therefore, pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So ito po ay isa pong pagtuturo ng ating pong Panginoon Jesus na panalangin sa kanya pong mga disciple, and even now sa ating pong mga buhay, mga mananampalataya, ito po ay pattern na prayer na itinuro ng ating pong Panginoon Jesus o tinuturo ng ating Panginoon sa atin. So dito po sa panalangin ito, after na mabigyan ng papuri, pagsamba ang Diyos Ama nating nasa langit, ay pinakita po ng Panginoon Jesus ano yung higit na dapat kailanganin natin sa ating pong paghiling sa Diyos na nais na ating pong maranasan dito sa lupa. So ito po makita ho natin na higit na nangingibabaw na pangangailangan ng tao sa kanyang buhay ayon po sa prayer na itinuro dito ng ating pong Panginoon Jesus. Ano po yon? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So ito pong word dito, let your kingdom come. So yung pong salitang come o sa Tagalog ay dumating. Ano bang ibig sabihin nito? Come means the possibility and manifestation in our present reality now. So ito po yung tinutukoy sa atin ng salitang ito na pagdating o come. Ito po yung posibilidad at talagang mahayag sa ating kasalukuyang buhay ang paghahari ng ating Diyos. At ang sumunod pong word na sinabi dito sa panalangin ito ng ating pong Panginoon Jesus na kanyang itinuro, your will be done on earth as it's in heaven. So your will be done. Anong ibig sabihin po nito? Na ang iyong kalooban ang siyang maganap. Ito po tumutukoy doon sa original na layunin at intensyon ng Diyos na gusto niyang makitang nagaganap dito po sa lupa o sa buhay nating mga mananampalataya. Your will be done means God's original purpose and intent be accomplished. So ano po ba itong God's original purpose and intent? So God's original purpose and intent in creating man is to manage the earth by exercising to dominion or kingdom mandate. So ito po yung tinukoy po ng salita ng Diyos from the Genesis, sa kanya pong pagkalikha, sa Genesis chapter 1 na po sa tao, na talagang ang tao ay kanya pong nilikha ayon sa kanyang larawan, sa kanyang wangis, at binigyan ng dominion, ng pamahalaan, ang lahat ng mga nilikha ng Diyos. So ito po yung original na layunin at hangarin ng Diyos na magampanan, magawa ng tao dito sa lupa. Another thing, God's purpose is to establish His kingdom on earth as colony or territory of heaven. Kaya po, ang pagkakalikha po ng Diyos sa langit at sa lupa ay hindi po ito magkahiwalay. Ang sabi po ng Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God created the heaven and earth. So, the heaven and earth is interdependent. Ano po na makita natin? So, ano ibig sabihin nito? So, sa layunin po ng Diyos, ano po, ang lupa, ito ay extension ng kaharian ng langit. Praise God. So, ito po pala yung nais ng Diyos na standard ng buhay na nais niyang makitang naranasan ng kanyang mga anak dito sa lupa. So, the truth of the present reality of kingdom experience is a tremendous testimony to those who receive it and live on it. So ang katotohanan daw po, ang kasalukuyang katotohanan ng paghahari ng Diyos ay kung ito'y atin daw pong naranasan, ito ay isang kamanghamanghang patotoo sa mga tumanggap at nabubuhay sa paghahari ng ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah. So makita ho natin the first potential growth of the kingdom in our lives, we must believe and receive the truth that the most essential need in life is to live in the kingdom of God. Next po, number 2, we must take and treasure the kingdom of God above all things. We must take
and treasure the kingdom of God above all things. So kinakailangan po nating angkinin at talagang i-treasure ang paghahari ng Diyos higit sa lahat ng bagay. Higit sa lahat ng bagay. So kalooban ng Panginoon na ating pong maranasan na tayo mabuhay sa ilalim ng kanya pong paghahari. But the question is, papaano natin tinitreat o papaano tayo nagre-response dito po sa ibinibigay ng Diyos na class of living o standard of living na walang iba, yung mabuhay tayo sa kanyang paghahari. Ito ay tinitingnan din po ng ating pong Panginoong Diyos. Sapagkat meron din pong sinasabi ang Scripture na kung papaano tayo nagre-response sa Diyos, ganun din siya magre-response sa atin. That's why sa ating pong pagnanais na mahayag ang pag-unlad, ang pag-increase ng paghahari ng Diyos, so makita rin po natin ang accurate response sa pagtanggap ng kaharian ng Diyos. That's why the number 2, how to maximize the potential growth of the kingdom in our lives, we must take and treasure the kingdom of God above all things. So the kingdom of God must first come within us so that it may be manifested externally. So kung ang paghahari po ng Diyos ay unang-una na ito ay nasa ating kalooban, ito ay tiyak na mahayag sa ating pong panlabas na ating pong pamumuhay. Ang sabi po ng Luke chapter 17, verse 20 to 21, now when he was asked by the Pharisees, when the kingdom of God would come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation, nor will they say, see here, or see there, for indeed the kingdom of God is within you. The kingdom of God is within you. So ito po yung sinabi po ng ating pong Panginoon Jesus na nung kaharap po niya ang mga Pariseo na kung saan meron silang mga maling akala kung papaano o maling pananaw o maling katuruan kung papaano maranasan ang paghahari ng Diyos. But directly, sinabihan po sila ng ating pong Panginoon Jesus na ang paghahari ng Diyos ay sumasa inyo. So sabi po rito ng Luke chapter verse 12 to 32, bilang susuk po natin sa ating pong talatang naunang nabasa, ang sabi po rito, do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. So makita ho natin yung pong puso ng Diyos patungkol sa atin na kanyang mga kawan o kanyang mga anak o mananampalataya na talagang kanyang kalooban o kaluguran ng Diyos na ibigay sa atin ang kanyang paghahari. Hindi po tinukoy dito ay yung mga bagay mula sa kanyang kaharian, kundi mismong ang ating pong maranasan ay walang iba kundi ang kanyang paghahari, ang kabuuan ng paghahari ng Diyos. Tulad nga po ng nabanggit ko kanina, ang tanong, wala pong problema sa pag-unlad ng paghahari ni Diyos. Tiyak na talagang uunlad, mag-i-increase ang paghahari ng Panginoon. Ang problema lamang po ay doon sa recipient, papaano nagre-response, papaano tinitreat yung paghahari ng Diyos sa kalapong buhay. So kung kaluguran ng Diyos na kanya pong ipagkaloob sa atin, ipamana sa atin ang kanyang paghahari, so ano po yung dapat natin pong ipakita sa Diyos na pagtugon sa pag-angkin ng kanya pong kaharian. So ito po ang nararapat na makita po at maipakita natin sa ating pong Panginoon na ating pong pagtanggap o pag-angkin sa paghahari ng Diyos. Possess the kingdom of God joyfully. Possess the kingdom of God joyfully. So ito po yung sinabi dito sa Matthew 13 verses 44 to 46. Dito po sa New Living Translation. Basahin ko po sa inyo. The kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant or the lookout for choice
pearls. When he discovered a pearl of great value, he sold everything he owned and bought it. So dito po pinakita muli ng ating Panginoon Jesus ang pag-explain niya to the parable about the kingdom of heaven na ang kaharian daw po ng kalangitan ay tulad ng isang kayamanan na natatago sa isang bukirin o sa isang field na nasumpungan ng isang treasure hunter. At ang ginawa po ng treasure hunter na ito o nakasumpong ng kayamanang ito ay kanya pong pinagbenta ang lahat ng kanyang ari-arian at doon siya merong sapat na pera ay kanya pong binili ang bukiring ito na kinalalagyan ng kayaman ng kanyang nasumpungan. And another thing na makita ho natin na pinakita ng ating Panginoon na parable about the kingdom of heaven ay katulad ng isang taong businessman na kung saan ay hinahanap niya yung pinaka-mainam, pinaka-best na perlas. At nung kanya po itong masumpungan, ang sabi po ay kanyang ipinagbili ang lahat ng bagay na meron siya upang mabili lamang ang perlas na ito. So sabi po ng verse 44, makita natin, dahil doon sa kagalakan, noong lalaki o taong nakasumpong ng kayamanan sa isang bukirin, ay kanyang pinagbenta ang lahat ng kanyang arian, mabili lamang ang bukiring ito na kinalagyan ng kayamanan. So ibig sabihin po, doon po sa pinakita rito ng ating pong Panginoon Jesus na talinhaga o saitang ito ay talagang handang pakawalan ng isang tao ang meron siya na anumang bagay na mahalaga sa kanya, makuha lamang, maangkin lamang ang kaharian ng Diyos. Umapa sa kanya lamang ang paghahari ng Panginoon. At ito po yung attitude na pinakita po sa atin sa pag-angkin ng paghahari ng Diyos. Possess the kingdom of God joyfully. Amen? So next po is possess the kingdom of God radically. Possess the kingdom of God radically. Saan po natin makita ang talatang nagpapahayag na kung saan ay kinakailangan natin maging radikal sa ating pong pag-angkin sa paghahari ng Diyos o sa kaharian ng Panginoon. Sa Matthew 11 verse 12, ganito po ang sinasabi dito sa New King James Version, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. So ito po yung isang pinahayag po ng ating pong Panginoon Jesus na mula daw po sa panahon ni John hanggang sa panahon ito ngayon, ang kaharian ng langit ay nagsasuffer ng violence, and the violent take it by force. Ano pong ibig sabihin po nito? Dahil ang kaharian po ng Diyos na bumaba dito sa lupa, ang maraming tao po ay nagre-resist o ayaw tanggapin ng mundong ito ang paghahari ng Diyos, especially the evil man, na kung saan sila yung higit na humahadlang sa paghahari ng Diyos dito sa lupa. So kaya po ang sabi ito ay yung paghahari ng Diyos ay nagsasuffer ng karahasan. At kung ganito po ang pinapakita ng mga taong ayaw tumanggap sa paghahari ng Diyos, at behind that, yung pagkilos ng kaaway ay talagang hinahadlangan ang paghahari ng Diyos. Kung merong ganitong karahasan na paghadlang, so nakita ko po dito yung katotohanan na yung ating pag-response, yung ating pag-angkin, sa paghahari ng Panginoon ay yung tayo maging radical din sa pag-angkin ng paghahari ng Diyos. So the kingdom of God could not come down because men resisted, but those who repent and believe in the gospel of the kingdom, they possess the kingdom radically. So tayo po yun, na mga taong na nagsisi at naniwala sa ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. That's why we need to possess the kingdom of God radically. So ang challenge po sa atin, possess the kingdom of God intentionally, joyfully, radically, whatever it takes. Hallelujah. Next po, possess the kingdom of God with persistent faith. So sa pag-angkin po ng paghahari ng Diyos o sa kaharian ng Diyos, kinakailangan po natin ng isang matyaga, the persistent faith. Ito po yung sabi rito ng word ng Acts chapter 14 verse 22. Strengthening the souls of the disciples, encouraging them
to continue in the faith and saying that through many tribulation, we must enter the kingdom of God. So sa ating pong matatagal na, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon at sa ating pong pamumuhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos, alam ko po na hindi lahat ng ating pong panahon na naranasan ay smooth yung takbo ng ating paglilingkod o ng ating pananampalataya, na makapanatili lamang po tayo sa paghahari ng Diyos. So merong mga trials o merong mga tinatawag nating tribulation. So ano po yung dapat natin pong gawin? Ayon sa sinasabi ng talatang ito, yung pong maging matatag, maging matyaga o magpatuloy tayo sa ating pananampalataya, na bagamat pumapasok tayo, nakakaas tayo ng iba't ibang uri ng hirap, so ito po'y kasama sa ating pong pagpasok o pamumuhay sa ilalim ng paghahari ng ating pong Diyos. So possess the kingdom of God with persistent faith. Another thing po na truth in possessing the kingdom of God, possess the kingdom of God with eternal perspective. Possess the kingdom of God with eternal perspective. Ang sabi po ng Matthew 25 verse 34, Matthew 25 verse 34, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creations of the world. Kaya po sa ating pong paglakad, sa ating pong pamumuhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos dito sa lupa, so ang tapon po ng ating pong kaisipan ay hindi dito sa pangsamantalang kalagayan sa mundong ito, kundi ang tapon po ng ating pong kaisipan ay yung pangwalang hanggan. Dahil po dating ang panahon, nasa pagharap natin sa hari ng mga hari, walang iba kundi ang ating pong Panginoon Jesus, ang ating Ama, dito po ay mahayag po ang pag-appreciate po niya sa ating pong buhay, na kung paano tayo nagkaroon ng kasanayan na mamuhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos dito sa lupa. Ang sabi po sa ating pong binasa sa Matthew 25 verse 34, praise God, ay literally, na ating pong matatanggap mula sa ating Ama ang pagbibigay o ang pagpapamana sa atin ng Kanya pong kaharian. Ang sabi po rito, come, you who are blessed my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creations of the world. Can you imagine, hindi pa man tayo nag-i-exist sa mundong ito, wala pa man ang mundong ito, tayo ay nasa isipan na ng Panginoon na isa tayo doon sa mamumuhay at mabubuhay sa paghahari ng Diyos magpasawalang hanggan. That's why sa ngayon, angkinin natin ang kaharian ng Diyos with eternal perspective. Hallelujah. So how we maximize the potential of the potential growth of the kingdom of God in our lives? Thirdly, we must be governed by the Word and the Holy Spirit until kingdom manifests in us. Ulitin ko po, we must be governed by the Word and the Holy Spirit until kingdom manifests in us. So kinakailangan po na tayo ay pamunuan ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu hanggang mahayag sa buhay natin ang paghahari ng Diyos. Kaya po ito yung sinabi dito sa John chapter 3 verse 5. Ang sabi po dito, Jesus answered, mostly assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So dito po, alam natin ang background nito. Ang kausap dito ng ating Panginoon Jesus ay walang iba, ang isa pong religious leader, the Pharisees, na si Nicodemo. At sa kabila po ng kanyang pagiging teachers of the law, ay hindi po niya talaga maintindihan ang tinuturo sa kanya ng Panginoon Jesus about being a born again, o yung kapanganakang muli sa kaharian ng Diyos. At dito po sa kanilang pag-uusap, sa pagdating po dito sa verse 5 ay meron pong binigyan ng diin ang ating pong Panginoon Jesus na kung paano ang isang tao ay talagang makapapasok o makakaranas sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Doon po sa verse 3, alam ko po doon sa mga matagal ng mga mananampalataya,
ay ating pong common na narinig na unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So patungkol sa pagkaunawa sa pagkahari ng Diyos. Pero hindi po huminto ang Panginoong Hesus doon sa talatang ito, at hindi po niya nais na ang isang taong nanumbalik sa kanya ay maunawaan lamang ang patungkol sa paghahari ng Diyos, kundi talagang makapasok, makapamuhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos. At dito nga po pinakita ng Panginoong Hesus ang process o yung protocol papaano ang isang tao talaga makapapasok o makapapamuhay in the kingdom, in the dimensions of the kingdom of God. Ang sabi po dito, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit. So yung pong water dito ay nagpapahayag po ng patungkol sa salita ng Diyos and the Spirit. Walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Ang sabi po dito, kung ang isang tao ay makakaranas na maipanganak sa tubig at Espiritu o pagharian ng salita ng Diyos o ng Espiritu ng Diyos, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. So dito po ay pinahayag ng Panginoon na hindi pala mahirap ang mamuhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Mahirap lamang pong mabuhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos kung talagang ayaw natin na magpasakop sa gobyerno ng salita o pamuno ng salita ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos. Ang isa pong nagmamatured na isang anak ng Diyos o mananampalataya o nabubuhay sa paghahari ng Diyos, alam po niya na yung pong submission ay isa sa pinakamahalagang tanda na talagang siya ay merong pag-unlad, meron siyang paglago sa kanya pong pananampalataya o sa kanyang spiritual stature, dahil alam po niya doon sa ilalim ng pagpapasakop o pagpapailalim sa gobyerno ng Diyos, pagpasakop sa gobyerno ng Diyos, ito yung magdadala sa kanya sa isang ganap at lalo pang malalim o malagong pamumuhay sa paghahari ng Diyos. So, ang isa pong katotohanan, ang spiritual maturity po ay ating makita sa isang tao kung kanyang natutunan talagang ang magpasakop sa Diyos at sa itinalaga ng Diyos na leader ng kanya pong buhay. At ito po hindi po malayo, ang pag-exercise ng pagpasakop, sa salita ng Diyos at sa banal na Espiritu, na ang demonstrasyon po literally, practically, ay nagagawa natin doon sa loob ng church. Kung tayo ay tayo nasa isang pangasiwa ng isang pastor, so alam po natin, siya yung carrier ng ating pong grace, siya po yung carrier ng grasya ang binigay sa atin ng Panginoon. So kung ating naintindihan at naunawaan nito, so naandon yung ating willingness na mag-submit sa Kanya. So ang spiritual maturity po, ulitin ko, ito ay isang pinakamataas na pinapahayag din niya dito ay yung marunong alam niya ang kapangyarihan ng submission. At dito po ay nire-require sa atin ng Panginoon na kung gusto natin mag-manifest ang paghahari ng Diyos, ay yung matutunan natin na tayo magpailalim sa pamamahala o pamumuno ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu. At ang sabi po rito sa Colossians chapter 1 verse 13 to 14, for He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son, who purchased our freedom and forgave our sin. So dito po yung nagkaroon ng paglilipat sa buhay ng isang tao nang mula siya ay magkaroon ng pagkakilala sa Panginoon o nanampalataya sa Panginoong Hesus at tinanggap ang Panginoong Hesus, ay siya ay nailipat mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng kaliwanagan, na walang iba kundi ito ay yung pinaghaharian ng ating pong Panginoong Hesus. At tayo pong lahat ay nakaranas po nito ng pagbabagong ito, na tayo po ay nalipat sa paghahari ng Diyos. So ibig sabihin ay meron tayo ngayong panibagong kinikilala na pinagpapasakupan ng ating pong buhay, walang iba kundi po ang ating pong Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesus, bilang siyang hari ng kaharian ng Diyos at maging sa itinalaga ng Diyos, na maging leader ng ating pong buhay in our church life. So alam po natin na wala po tayong ibang higit na dapat pagsabitan, pagpasakupan ng ating pong buhay,
kundi yung pastor na itinalaga sa buhay natin bilang siya yung carrier ng ating pong ng ating pong grasyang kailangan sa ating buhay, at siya rin yung itinalaga ng Panginoon as our leader upang tayo dalhin doon sa promised land ng ating mga buhay. At sa isang pastor naman, alam po natin, naunawa ko po ito, at maging sa CB Tribes, ay wala tayong ibang higit na kinikilala na dapat nating pakinggan at pagpasakupan ng ating buhay. Walang iba kundi ang ating spiritual father at spiritual mentor, Pastor Wilbert. So, sa ganito pong klase po ng takbo ng isang buhay ng mananampalataya, dito po tayo nagkakaroon ng breakthrough, yung pong ating pong pag-unlad. Kasi po ang nakita ko pong revelasyon, katotohanan sa itanan Diyos, walang paglago sa buhay ng isang tao, ng isang mananampalataya, kung wala talagang kinikilala na pinagpapasakupan, pinapakinggan ng kanya pong buhay. Amen? Especially kung alam mo na ang isang tao itinalaga ng Diyos bilang iyong leader ng iyong buhay. At dito po ay naipapractice natin yung pong kingdom living. Dahil ang isa po na dapat makita ng Panginoon sa mga taong nabubuhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos ay walang iba kundi yung pong submission. Okay, balik po tayo. Ang sabi po dito sa aking pong handout dito, or my outline, when we had been born again, God came to dwell inside of us through the Holy Spirit, and the kingdom was established within us. When we had been born again, God came to dwell inside us through the Holy Spirit, and the kingdom was established within us. So kung sa atin na pong karanasan na kapanganak ang muli, na kung tayo na ipanganak ng muli, ay nananahan sa atin ang banal na Espiritu. At ang paghahari ng Diyos ay matatatag, may establish sa ating pong mga kalooban. So ito po yung isa sa paraan kung papaano po talagang yung potential ng paghahari ng Diyos ay mapa sa buhay natin. Yung potential ng paglalago ng paghahari ng Diyos ay mapa sa atin ay yung pananahan. Ito po ay sa lahat na nakaranas ng kapanganakang muli ay ating naranasan ang pananahan ng Banal na Espiritu, at sa pananahan ng Banal na Espiritu dito ay naitatatag ang paghahari ng Diyos. So ito po yung sabi ng talata sa Luke chapter 17 verse 20 to 21. Now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation, nor will they say, see here or see there, for indeed the kingdom of God is within you. For the kingdom of God is within you. So when the kingdom of God is flowing in us and through us by the governing of the Word and the Spirit, it will make us shine and able to dispel the spiritual darkness in our community, city, marketplaces, and wherever you go. So ito po yung isa sa makita ho natin na talagang merong nangyaring pag-unlad, paglago ang paghahari ng Diyos. Na sabi po dito ay kung ang kaharian ng Diyos ay dumadaloy sa atin at sa pamagitan ng paghahari o pamumuno ng salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay gagawin ng ating pumbuhay na sabi ito ay magliliwanag na siyang may kakayanan, may kapangyarihan na palayasin, burahin ang spiritual darkness sa ating komunidad na ginagalawan sa syudad at marketplaces at saan man tayo magpunta. Kaya po sinabi po ng ating pong Panginoon Jesus sa Matthew chapter 5 verse 14 to 16, praise God, na kung saan makita ho natin dito as a kingdom citizen ay talagang meron tayong dapat na nagagawang impact and influence. Ang sabi po dito Matthew chapter 5 verse 14 to 16, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light
so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Hallelujah. So how to maximize the potential of the kingdom in our lives? So number 4, we must be kingdom-minded. We must be kingdom-minded so that our thinking pattern is developed with a clear understanding about the revelation and things of the kingdom. So isa po ito sa magiging dahilan na mamamaximize sa buhay natin ang potensyal na paglago ng paghahari ng Diyos. Kinakailangan daw po na magkaroon tayo ng kingdom mindset o minded upang yung pong ating pong paraan ng pag-isip ay ma-develop na merong maliwanag na pagkaunawa patungkol sa kapahayagan at mga bagay ng paghahari ng Diyos. So ito po yung sinabi ng Panginoong Hesus dito sa Matthew 13 verses 10 to 17 sa New Living Translation. Medyo mahaba-haba po ito. So makipagtyaga po kayo sa akin habang akin po itong binabasa. Ang sabi po dito, his disciple came and asked him, "Why do you use parables when you talk to the people?" He replied, "You are permitted to understand the secrets of the kingdom of heaven, but others are not. To those who listen to my teaching, more understanding will be given, and they will have an abundance of knowledge." So pakinggan po natin mabuti ang talatang ito. Sinabi dito natin Panginoon Jesus, amen, to those who listen to my teaching, more understanding will be given, and they will have an abundance of knowledge. But for those who are not listening, even what little understanding they have will be taken away from them. That is why I use these parables, for they look, but they don't really see. They hear, but they don't really listen or understand. This fulfills the prophecy of Isaiah that says, "When you hear what I say, you will not understand. When you see what I do, you will not comprehend. For the hearts of these people are hardened, and their ears cannot hear, and they have closed their eyes, so their eyes cannot see, and their ears cannot hear, and their hearts cannot understand, and they cannot turn to me and let me heal them. But blessed are your eyes." Pakinggan po natin mabuti dito. Sabi mo dito, "But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. I tell you the truth, many prophets and righteous people long to see what you see, but they didn't see it. And they long to hear what you hear, but they didn't hear it." Matthew 13, verse 10 to 17. So dito po, ang question sa kanya ng kanyang mga disciple, "Panginoon, bakit naman lagi mong pinapangaralan sila na ang gamit ay talinhaga?" At dito po ay sinabi ng Panginoon Jesus, sa kanya pong mga disciple na bagamat talinhaga ang kanya pong ginagamit sa mga tao sa kanyang pangaral, pero dito po sa kanya pong disciple, alam po niya na ang intention ng kanilang pagtatanong, maging sila ay ng panahon yon ay hindi nila lubusang naintindihan ang tinuturo ng Panginoong Jesus. At dito po ay merong rebuke, yung word na sinabi sa kanya ng Panginoong Jesus. He replied, "You are permitted to understand the secret of the kingdom of heaven, but others are not." So ito po yung advantage ng isa pong connected sa Panginoon o mananampalataya, anak ng Diyos. Permitted, binigyan ng kakayanan na maunawaan ang patungkol sa mystery, sa sekreto ng paghahari ng Diyos o kaharian ng langit. Then sabi po dito, "To those who listen to my teaching,
more understanding will be given. The secret code po dito, upang lalo daw po nating maintindihan ang patungkol sa paghahari ng Diyos ay yung ating pakikinig, yung pagtanggap ng kanyang katuruan o ng kanyang salita. Those who listen to my teaching, more understanding will be given and they will have an abundance knowledge. Pero doon sa hindi daw po makikinig, ang sabi ni Jesus, but for those who are not listening, even what a little understanding. So doon sa hindi nakikinig at hindi talaga nila tinatanggap ang katuruan ng salita ng Diyos, ng salita ng kaharian ng Diyos, maging ang maliit na kaunawaan ay aagawin, aalisin sa kanila. Ano po? So tingnan po natin, ano bang ibig sabihin nitong mystery? Sa Tagalog ay hiwaga. Mystery means deep or secret things of God. So the mysteries of God are spiritual truths known only by revelation. Kaya sabi po ng Panginoon Jesus sa kanyang mga disipulo habang tinuturo niya itong about the kingdom of God, the parables of the sower, ay ang sabi ng Panginoon, sa inyo ay ibinigay ang kakayanan na maunawaan ang hiwaga ng paghahari ng Diyos o kaharian ng langit. So, ang sabi po dito sa ating pag-usapan na yung mystery ng Diyos o mga bagay na sikreto ng Diyos, malalim na bagay na sikreto ng Diyos ay atin lamang itong maintindihan sa pamamagitan ng kapahayagan ng Diyos. So, yung mystery po, ng Diyos ay mga espiritual na katotohanan na ipinapahayag sa atin sa pamamagitan ng revelation. And next po ay God reveals His mysteries to those who are obedient to His word. So ito po yung paglago ng ating pong kaalaman mula sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Kapag nakita ng Panginoon na doon sa pagpapahayag ng kanyang salita sa atin, ay naandun yung ating pong pagsunod. So God reveals His mysteries to those who are obedient to His words. Ang sabi po natin pong spiritual mentor, Pastor Wilbert, isa pong quotation, we will never be able to live in the kingdom dimension if we will not develop kingdom mentality. This kingdom mentality is the result of immersing ourselves in accurate kingdom teaching. So, sabi po dito ay hindi daw po tayo magagawa nating mamuhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos kung hindi nabubuo ang makahariang pag-iisip o kaisipan sa atin. Sapagkat ang makahariang pag-iisip, ito po ay resulta ng ating pong sarili ay ating pong ibinababad o ini-immerse sa accurate teaching about the kingdom of God. Kaya po sa ating pong tribo, sa isipo, mapalad po tayo sapagkat talagang napakayaman ng katuruan patungkol sa paghahari ng Diyos. At dito po ay ating po naranasan na talagang maibabad o ma-immerse yung ating sarili hanggang makita po natin yung ating sarili na talagang merong transformation mula sa salita ng Diyos patungkol sa kanya pong paghahari. At the more na ating pong tinatanggap ang salita ng Diyos na katuruan patungkol sa paghahari ng Panginoon, yung potensyal ng paghahari o yung potensyal ng paglago ng paghahari ng Diyos ay tiyak po na mangyayari sa bawat isa sa atin at maging sa kabuuan ng bawat iglesia. At wala po tayong ibang higit na maipakita sa Diyos o ipapakita sa Panginoon na uri ng buhay bilang church, kundi ang kanya pong paghahari. So dito po ay makita ho natin na meron po tayong apat po na katotohanan na nakita kung papaano mamamaximize ang paglago ng paghahari ng Diyos sa buhay natin. Ulitin ko po, number 1, we must believe and receive the truth that the most essential need in life is to live in the kingdom of God. Number 2, we must take and treasure the kingdom of God above all things. Number 3, we must, praise God, we must be governed by the word
and the Holy Spirit until kingdom manifests in us. Number 4, we must be kingdom-minded so that our thinking pattern is developed with clear understanding about the revelation and the things of the kingdom. Praise God. So, salamat po sa Panginoon. Sa hapon pong ito, dalangin ko po na naging pagpapala at tayo po ay napalakas ng salita ng Diyos na ating pong pinag-usapan about the potential growth of the kingdom. So dito po ako pansamantala magtatapos at ating pong ipagpapatuloy sa mga susunod na pagkakataon ang mga salita ng Diyos na ito na ating pong pinag-usapan po sa hapon pong ito. So maraming salamat po. God bless